At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking kontrobersya ang sumabog ngayong araw nang iharap sa korte ang Pangulo ng Bansa si President Kuting ng Norte Jr. na nauugnay sa isang malaking kaso na kinakasangkutan ng Bank of America. Ayon sa mga ulat, inaresto ang Pangulo matapos ang isang hatol mula sa Korte Suprema na nagbigay pahintulot sa pagpapataw ng parusa laban sa kanya. Ayon sa mga opisyal ng korte, ang kaso ay may kinalaman sa mga hindi tamang transaksyon na umano'y isinagawa ni Pangulong Marcos sa Bank of America, isang nangungunang international financial institution. Matapos ang mahigit isang taon na investigasyon, inihain ng mga prosecutor ang kasong pandaraya at money laundering laban sa Pangulo na may kaugnayan sa mga malalaking halaga ng salapi na di umano'y inilabas mula sa mga lihim na bank accounts sa nasabing bangko. Nitong araw ng Martes, naglabas ng final na desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing may sapat na ebidensya upang suportahan ang mga akusasyon laban sa Pangulo. Dito, inilabas ang warrant of arrest laban kay PBBM at ayon sa mga eksperto, ito ay isang malaking hakbang na nagpakita ng kakayahan ng korte na magpatupad ng batas, anuman ang katayuan o posisyon ng mga taong sangkot. Agad namang pinangunaan ng mga otoridad ang pagkakaaresto sa Pangulo na agad nang ipinasok sa ilang piitan sa Metro Manila. Nagdulot ng malaking gulat at pagkakabahala ang balitang ito sa buong bansa at maging sa international community. Sa ngayon, ang mga taga-suporta ng Pangulo ay nagsasagawa ng mga rally at protesta upang ipahayag ang kanilang pagsuporta at labanan ang umano'y pamumulitika sa likod ng mga akusasyon. Samantala, may mga kritiko naman ng administrasyon na nagsasabing nararapat lamang na managot ang sinumang nakagawa ng krimen, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno. Samantalang ang mga lider ng oposisyon ay patuloy na nananawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, ang mga legal na eksperto ay nagsasabing ang kasong ito ay nagbigay ng president para sa mga susunod na kaso ng katiwalian at abuso sa kapangyarihan. Hindi pa tiyak kung ano ang magiging epekto nito sa mga susunod na hakbang ng administrasyon, ngunit inaasahang magiging malaking usapin ang isyong ito sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin ang mga legal na hakbang at pagsisiyasat sa kasong ito at tiyak na magiging sentro ng atensyon ang bawat kaganapan na may kinalaman dito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Foreign bank tungkol sa Pilipinas next year. Bank of America. Hindi maganda ang mangyayari sa Pilipinas sa sunod na taon. So ano itong pangyayaring ito na hindi maganda? Ito sa Manila Times na news. Peso seen hitting new low. Ang ating peso is bababa sa pinakamababang antas sa kasaysayan ng ating bansa. Yun ang balita. Okay. Basahin ko, a strong US economy and potential policy shifts under the Trump administration could drive the peso to a new record low next year, a Bank of America official said. So, sa ngayon is mga 58 nata ang 58 ang peso. Mga last month naging 59 plus. Ang prediction by January mag 60 or 61. Okay, tuloy natin. Venci Valdepeñas, Bank of America Country Executive for the Philippines, said the bank had expected the currency to hit 60 pesos to the dollar this year. This year pala. By the end of this year, mag-60 na ang exchange rate ng dollar. And fall further to 61 to $1 in 2025. Grabe. Pinakamababa na talaga ito sa kasaysayan ng ating bansa. Malala ko pa nung bata pa ako, mga grade 1 o grade 2 pa ako at $1 is to 5 pesos. Ganun po kalakas ang ating peso nung una, 5 pesos, $1. Kaya
yung papel noon na kwarta, may 5 pesos na papel. Yung aginaldo ang muka. Tandaan ko, magpunta kami sa market. Magmerkado kami Lunes. Kasi Lunes ang tinda na sa bayan sa Lonin. 5 pesos lang ang dala ng nanay ko. Ang dami naming mabili. May bigas, may isda, may gulay. May sukli pa pag uwi namin. Puno yung basket ng aking nanay. Ang gantang ng bigas noon is mga 2 or 3 pesos isang gantang. Ganun kalakas ng peso nung una. Ngayon, wala na. Okay. Sabi ng Bank of America Executive, our forecast is a bit on the high side. But given the recent rally, I don't think it will hit 60 this year. So, medyo alanganin yung 60. Next year na daw. For 2025, however, the exchange rate could be in the 60 area. Okay, so, ito, pagkapanalo ni President Trump, after November election, tumaas. Naging 59 na ang exchange rate ng dollar. Maalala ko, pag-upo ng administrasyong ito, October of 2022, pumalo na naman sa 59. So, bumalik noong November. So, mabuti, medyo naagapan, nag-57. So, ngayon, 58 na. Nako, pag hindi maagapan by the end of this year, 60 or sigurado by next year, 60 or 61 na. So, ano ang epekto sa atin pag bumababa ang value ng peso? Yung inflation, tataas ang presyo ng bilihin. Yan ang number 1 epekto na pag-depreciate ng peso natin. Yung mga OFWs natin na nagpapadala, medyo maligaya ng konti dahil tataas yung value ng sweldo nila. But gagastusin pa rin nila ang pera dito, yung mga mahal nila sa buhay. Kaya apektado pa rin. And then, mga negosyante, apektuhan yan dahil yung nag-i-import ng mga raw materials, tataas ang babayaran nila. So, ganun din yung bigas. Kasi nag-i-import tayo ng bigas. Nako, tataas din ang presyo ng bigas. Ang daming apektado every time na ang peso is nadidevalue o kumihina. So, anong dapat gawin? Ito ang malaking problema ng administrasyon. So, yan na. Madilim. Ngit-ngit pa sa Alkitran. Madilim pa sa Alkitran ang forecast, ang mangyari sa bansa natin 2025 dahil sa mga bagay-bagay nito. Maalala ko tuloy yung PhilHealth. Zero budget o zero subsidy. Ano na lang ang mangyayari sa mga nasa laylayan? Ang ating mga congressman at senador na nagtanggal, naka-program naman yung 74 billion pesos na subsidy sana ng PhilHealth, biglang tinanggal. Bakit nila tinanggal? I don't know. Saan nila inilipat yung 74 billion? Kanon, leksyon. Gusto nilang turuan ng leksyon ang mga PhilHealth officials. Lileksyonan mo yung mga PhilHealth officials, tapos papahirapin mo ang taong bayan. Ano ba yan? Okay, ito. Mabuti na lang at mayroong Senator Pimentel na lumalaban. Talagang hindi daw maganda. So, pakinggan natin itong balita ito. Nagre-reklamo si Senator Pimentel. I hope na magsampa ulit sila ng petisyon o kaso sa Supreme Court. Pag-ihang ang bansa, pinag si Senate Minority Leader Coco Pimentel
Pimentel ang hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Base sa inaprubahang 2025 budget ng BICAM, hindi ibinigay sa state insurer ang hinihingi nilang 74 billion pesos na pondo sa susunod na taon. Pero ang gate ni Pimentel, hindi dapat sana siniro ang subsidy ng PhilHealth dahil obligasyon ito sa ilalim ng sin tax law. Una nang sinabi ng mga senador na may 600 billion pesos na reserve fund pa ang ahensya. Pero ang gate ni Pimentel, hindi naman ito pera na pupwedeng gastusin ng PhilHealth sa kung saan-saan lamang dahil nakalaan ito bilang pambayad sa ibang obligasyon ng PhilHealth. Mali raw ang desisyon ng Kongreso na huwag dagdagan ng pondo ang ahensya, lalo't nagdagdag sila ng mga benepisyo kaya mas lumaki ang kanilang gastusin. Pero tayo naisisiro sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow tapos ang anticipated natin yung cash out nila kalaki kasi nga inakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services. Yan nga po ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Bukod sa PhilHealth, kinastigo rin ni Pimentel ang lumobo namang budget ng Department of Public Works and Highways at DPWH na umabot na sa higit 1 trilyong piso. Base kasi sa napagkasunduan sa BICAM, dinagdagan pa nila ng 289 billion pesos ang pondo ng DPWH. Pero ayon kay Senator Coco, labag sa saligang batas kung mas malaki ang pondo nila kumpara sa ilalaan sa sektor ng edukasyon katulad ng Department of Education. Bukod sa DPWH, may ilang ahensya pa ang nadagdagan ng pondo habang may iba naman na tinapyasan. Pero ayon kay Pimentel, hindi naman mga senador at kongresista na naghaharap-harap sa BICAM ang nagdedesisyon kung magkano ang dapat ilagay sa final version ng budget. Dahil meron daw mas maliit na technical working group na nagplansya umano sa alokasyon ng pondo. Pagdating sa constitutional principle, para sa akin, talo tayo dito. Pagdating naman sa transparency budgeting, talo pa rin tayo dito. Kasi yung progress sa technical working group, wala, hindi siya nakapenetrate kung ano yung nangyayari. Yan muli ang tinig ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel. Nakahanda namang tulungan ng mga konsulata ng Pilipinas sa Amerika ang mga documented Filipinos na nangangagip mapa-deport kapag nakabalik na sa pwesto si President-elect Donald Trump. Kasamang mass deportation sa inaasahang immigration policy na ipatutupad ni Trump pagbalik sa White House. Kaya naman naglaan na rin ng pondo ang Department of Foreign Affairs at DFA para mabigyan ng plane ticket ang mga Pilipinong magpapasaklolo na makauwi ng Pilipinas. Nilinaw naman ng DFA na walang dapat ikatakot ang mga documented na Pinoy sa konsulada dahil hindi sila ikukulong kapag nanghingi sila ng tulong sa pamahalaan. Okay, so yan, malaking problema natin next year. Yung mga i-deport ng Trump administration, ang dami. Estimate mga 200,000 to 300,000 ang undocumented workers, mga TNT sa Amerika. Eh kung ibabalik lahat ito, nako, dadagdagan ang problema sa ating bansa. So, sana wake up call ito ng ating gobyerno na ayusin ang pagserbisyo. Hindi yung puros ayuda na lang, hindi yung puros lubo-lubong budget ng DPWH na flood control projects. Mamaya na-overwhelm na naman. Ang dami pong problema na dapat asikasuhin kaysa kung ano-ano pa dyan. So, good luck sa ating bansa para sa 2025. Because na-compute ka na it's there is no 89.9 billion pesos excess or reserve fund still available. Yan ang computation eh. We are coming from government subsidy which is meant to be the premium payments of the indirect contributors. That's a very good point. And I hope ma-adapt ng sa committee report para manawagan na po kami. Siguro ganito na lang, ang maganda rin point out ni Dr. Liachon, di pa kasi ako na-inform ng lawyers namin, January pa pala yung So by the time na
ang mangyayari kung, because you will comply, no? PhilHealth will comply with the directive of the DOF. Definitely, right? Yes, sir. Oh. Yes, Senator. By the time, naka 89.9 billion na remittance na po sila. So, if ever we win the case, ano na lang yan, parang sasabihin may utang si national government sa PhilHealth. Parang ano lang, parang mga ira utang noon ba, mga ganun ang mangyayari. But at any rate, is the union represent? Andito union nyo, wala. Tama ba yung nababasa ko that even the PhilHealth union is against the surrender of the 89.9, no, to the DOF? Meron ba? We'll just ask, Yes. just ask you. Nasa newspaper report, but ano, who's in touch with the union? Mr. Chairperson, Honorable Senator Pimentel, the union is not represented in these meetings. Okay. I have no information regarding their decision on this matter, except from the news item. So we welcome their support, and sayang itong 7 suggestions si Dr. Perez. We just approved on third reading a bill amending the universal health care, and it was originally meant to cut the premium rates, pero ginalaw na rin namin even yung board membership actually. Natanong ni Senator Bongo kanina ilang doctor sa board. Sabi ni President 50% of the 15. Although inamend ko yun in such a way that to make sure that there is one doctor and to make sure there's also one dentist. Ganun pa ginawa natin kasi tama rin naman kay Dr. Leson, may dental care ka rin dun sa present ninyo eh. Okay. So may winner from PhilHealth. Kailan nag-umpisa yung quarterly, yung availment period? One what do you call single confinement period? Oh. Kailan nag-umpisa yan? Mr. Chairperson, Honorable Senator Pimentel, so far as I can remember, this is an adoption of the rules from the previous medical insurance system, the Medicare. So PhilHealth adopted this. Okay, so from the very start, bale? Yes, So from the very start sa establishment ni PhilHealth, okay. Pero sa last hearing ninyo, nabasa ko na yun that you committed to abandon the single confinement window. Ngayon nasabi ko nga kay Bongbong, ba't ngayon palang nagpa-promise kayo ulit? Nabasa ko na yan. I was not present sa second hearing nyo eh. So what's happening? How come you have the administrative power to eliminate that requirement or that rule? Tama? Yes, Mr. By board Chairperson. action, by board action, not by the CEO alone. By board action. Yes, Mr. Chairperson, Honorable Senator Pimentel. Yan na kaagad. Yung kasi akala ko kay Bong, sabi ko tapos na. Yung pala, nag-ulitan pa kayo ngayon. So, remove that because it does not make sense. Kasi nga, it's about an illness. Eh. Para kayong, ang ginawa ninyo, parang kinopyan nyo, parang AIX. AIX kasi dole out eh. Kung nabigyan ka na ngayon, bigyan na muna yung iba sa next 3 months, saka ka na after 1 quarter. But sa sakit, you cannot say that sa sakit. So, kaya siguro napatanong si Chairman Senator Bongo kung ilang doktor ba dyan sa board kasi bakit di maisip ng board yun? We're talking about diseases and illnesses. There is no period that you will be DQ'd from receiving benefits because ang assumption, you will survive it. You can wait for 1 quarter and then saka ka na bumalik. What's your name, sir? Pala, I forgot. Mr. Chairperson, I am Eli Dino Santos. I'm the EVPCO of PhilHealth, Mr. Chairperson. Doctor, Honorable. Doctor? I'm a lawyer. Lawyer, Senator, Pañero. Honorable Senator. So what are we doing there? the CEO is not a doctor, di ba? He's also, Yes, Honorable he's, Senator. ano bang background ni Mr. Desma? Power. Finance. Yeah, from the power sector ata. Kaya nga. Siyempre na-research na rin po namin yan. So yun ang gawin. Although ito, ibalitaan na lang natin sila. Di ba, Pañero, we were present, no? Yung premium rate,
we're reducing it. So yung panawagan natin na no longer to increase the panawagan na gawin namin 3.5, if I'm not mistaken, 3.5. From 5 to 3.5. 3.25. So tama. Yun ang ginawa namin, okay? So tapos of course we did everything to resist the fund transfer, pero dinaan namin sa legal yun. Ang iba daanin nyo sa political so that the president himself will listen and then will stop meron pa namang the October, he can stop that transfer sa October, November. Senator, ano ho nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon